Grabe ang championship sa bakbakan nila world number 1 Magnus Carlsen at Denis Lazavic. 19 years old lang. Ayan, pareho ko pong nakita yan sa Hong Kong nitong nakaraan. Nakapagpa-picture din ako kay Denis Lazavic. Ito po ay talagang pagdating sa online, nandyan ang power ni Lazavic eh. Pero grabe rin naman siya maglaro sa over the board, no? Dun sa Hong Kong eh, maganda ay pinakita niya. Pero pagdating talaga sa online, nakaabot nga sa pinakapinali at nakaharap ang world number 1 Magnus Carlsen for $150,000 na championship na ito. Okay, bago po natin pasadahan mga kamatyas ay sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload. Ito po yon, it's white to play. Ano kaya sa palagay nyo ang gagawing napakatinding tira? Ito po, simple lang po mga kamatyas. Check. Move E6 para check. Ihaharang ang reyna, tapos kakainin naman Check. ang pawn sa B7 check para buong-buong makuha ang queen sa F6. At dito po ay syempre panalo na ang puti. Ayan, napakaganda po ng mga puzzle dito sa Internet Chess Club. Kung wala pa po kayo mga kamatyas, mag-ano na kayo, download na kayo, libre lang po sa Play Store at App Store. At yung paggawa ng account dito walang bayad. Magagamit nyo na po ang application. Ito ang pinaka-the best na application site pagdating sa mga puzzle. Black dito si Magnus, ang ginawa ni Lazavic, nag D4 at nag Knight F6, C4, E6, no? Ang kanila pong time control ay rapid. Knight C3, pinasok ang Nimzo Indian Battle at nag A3. Nauuso tong A3 talaga, no? Dati kasi ang common talaga sa mga nakaraan E3, Knight F3, Queen C2. Nauuso yung A3, kinain-kain at nag C5. Ay, naalala nyo po mga kamatyas yung in-upload ko nung nakaraan, laro ni Wesley So versus sino nakalaban niya? Tinalo ni Wesley eh. Black si Wesley din dito. Nakalimutan ko lang kung sino tinalo niya. Si Fabiano Caruana yata. Ayan, at dito nag F3. Oh, Fabiano Caruana, mag-E4 oh. Same line. Knight C6, E4 at nag D6 lang. At nag Knight E2, okay, para support sa D4. Nag B6. Ang idea po niyan, naku, siyang-siya ng tira ni Wesley. Ano, parang ginaya ni Magnus eh. Sabay ilalagay yung Knight sa A5 para atakihin yung pawn sa C4. At dito nag Knight G3. Ayan, inagapan kagad para may depensa. Pero dito nanguna kagad si Magnus ng Knight A5 para pag-inita ng pawn C4. At nag Bishop D3. Ayan, para pag inatake yung pawn sa C4, papatong lang po ng Queen E2 para depensahan. Nag Bishop A6 na nga, pero kinaslingan lang. May trap pa ba? May trap pa, oo. Kasi kung kakainin po ito ng knight, may Queen A4 check, makukuha yung bishop. At kung bishop naman ang pangkakain, paki-imagine nyo na lang po, kain-kain, tapos may Queen A4 check, makukuha naman yung knight sa C4. Okay, kaya untouchable pa rin yung pawn C4. Kinain-kain at nag-rook C8 si Magnus. Tatlo na po ang umaatake sa pawn C4. At dito kitang-kita na talagang may kalalagyan na. No, pagka ganyan po ay may kalalagyan na, babagsak na talaga. Pero kinonvert ni Lazavic sa kingside attack, nag-castling lang, nag F5. Naku, siyang idea, no, between Wesley So and Fabiano Caruana. Ewan ko kung si Fabiano Caruana kalaban, di ko sure pero definitely ang natandaan ko laro ni Wesley sa black to yung gantong idea na nag F5 para bumuhos ng atake sa kingside. Nag H6, ayan no, para walang bishop G5 at dito nag rook F4. Nako, ito na po yung sinasabi ni Wesley. Natandaan nila Lazavic, no? Nanonood siya sa analysis ni Wesley, ano? Kasi nabanggit niya dito, ang ginawa kasi ni Fabi dito, parang tumira ng E5, pero ang bishop ni Fabi nasa E2. Kaya na-exchange ang queen after E5, no? Pero itong rook F4 ang binabanggit ni Wesley na namumroblema siya. Ginawa na nga ni Lazavic. Ayan, sa mga di pa po nakakapanood ng Wesley So versus Caruana, this ongoing Sinquefield Cup, panoorin nyo po. Siyang-siya, no? Ang pinagkaiba lang, yung bishop nasa E2, ngayon nasa D3, yung kay Lazavic. Okay, nag-rook F4 para mag-rook H4, aatakihin yung kingside at dito kinain na yung pawn C4, kinain-kain at nag-rook H4 na nga. Pinag-analyze kasi si Wesley dun kung ano yung nangyari, napanood siguro ni Lazavic. At nag-knight D5. Pero this time, syempre, may baon-baon, may bala-bala pa rin si Magnus na yan At nag-rook G4, okay, pressure sa G7, ayun. Doon sumablay si Lazavic sa continuation. Dito po ang continuation ay rook H3.
Dito lang, rook h3 lang para laging may threat pa rin sa h6. Pero dito, may threat pa rin naman. Ang idea is to capture the pawn h6. Hindi makakabawi kasi nakapin. Yun nga lang, ayun. Yan nga lang ang accurate move by Magnus Carlsen. World number 1 yan eh. Kinain ng tore. Okay. May knight e3 double. Dito po kasi mga kamatyas, no, kung queen ang ipangkakain, dito naman double. Knight f6 muna. Okay, balikan muna, no. And for example, umiwas lang po yung tore, mag-rook f4, dito naman babanat ng double para makabawi sa pagkaka-quality down ng black. Kumbaga yan ang pambawi para ma-neutralize yung quality up advantage ng puti. Grabe talaga si Magnus, ano? Grabing matayan. Kita pa niya yon? Knight e3 double at nag-queen f3, kinain-kain at nag-queen f6 para depensahan ang kasi may mga knight h5 pa dyan. Pero may atake rin sa pawn d4 at the same time. Nag-rook d1, dinipensahan muna at nag-queen g5. Hinamo na po ng queen to queen. Gusto nang daanin ni Magnus sa endgame. At bilangan tayo ng pawns lamang kasi ng isang pawn. Kaya malakas ang loob sa daanin sa yaman na diskarte. Palit-palit na. Kinain na ni Lazavic kain at nag-rook c1. Okay, inunahan ng dungaw sa c5 kasi siya ang dudungawan eh. Makokontrol ng black eh. Knight b3 kaso may pang-double na istorbo. Rook c7 kumounter si Lazavic at kinain, kain at nag-e5. Ayun, para yung knight ay patigasin sa d4 at dito nag-knight f1. Ayun, lilipat din naman, papatigas din naman ng knight doon sa d5 pero dumungaw na ang tore bago pa maka-activate, no? Knight e3, knight b5. Grabe, kakaiba. Double, rook a6, may threat sa pawn b6 at dito knight c3. Another genius move by Magnus, no? Threatening the e4 center pawn at nag-king f2. Wala nang pandepensa, no? Wala na eh. Nag-king e2, kinain ng pawn, sumugod ang king, knight c3 ulit, at kinain na yung pawn sa b6, nag-d5. Yun nga lang this time, tingnan nyo po kung gaano ka-centralized, connected pa yung pass pawns ni Magnus. Napakalakas. Nag-pawn f6 para may mga halaw-halaw ba? Kumbaga para makagulo-gulo, knight f5 ang paparating, kinain lang ni Magnus, no? Kain at nag-e4 check. Ayun, wala na. Connected na yan eh. Sentro pa. Connected pass pawn, center pa. Kaya medyo knight f5. Ayun, may mga knight e7 na panggulo. Pero wala. Tinirahan lang ng e3. What a genius move by Magnus Carlsen, no? Hindi man lang natakot sa knight e7 na double at kinain na lang po yung pawn sa d4. Bakit po? Kasi kung magda knight e7 check, king g7, ayun, kakainin din pala ito, may bawi din. Pagpalagay na kasi dito, pagka kinain to actually, parang pwede rin mag-e2 eh. Pwede rin po eh, oh. Hindi mahahabol eh. Yan ang point ko, bakit ko pinakita yan. Pero simpleng kain lang din pala para wala na rin. Ano na rin talaga. Hindi na mapipigilan. Kaya pinili dito ni Lazavic, nag-knight takes d4 na lang. Kaso nag-rook c4, paalis sa knight para malayang-malayang makatira ng e2. Nag-king f3. Nag-decide na palang ibigay yung knight. Kinain-kain mo. Kumbaga parang ganito na lang, no? Na knight and rook versus rook. Kaso yan, nag-g4, may rook a3, ayun, no? Threatening, rook takes pawn, at nag-rook f5, hamon ng tore sa tore, kinain lang kain at nag-king g7, ayun. Kasi itong pawn, oo nga naman, kayang-kayang depensahan yan, pero yung gapang ng king, yun ang mabigat. Ayun, no? Mauubos ang tempo, ayun, no? May pang-tempo. Lahat ng tira dito na gagawin ng puti, makakain ang pawn. Umiwas ang king, kain to. Gumalaw, kain. Pag gumalaw, kain. Okay? Kaya dito po ay naparesign si Denis Lazavic. Grabe si Lazavic, hindi po biro yung pinagdaanan nito ha. Grabe yung mga pinagsisibak niya. Nakamura, sinibak niya eh. Hanip talaga itong Lazavic na ito, no? At ito pong susunod na game natin, pisakan ulito. Tingnan natin ang magandang laban na to. White naman po dito si Magnus at bago natin pasadaan mga kamatyas, palambing po, pasubscribe naman ng channel na to ha. Pa-click na rin po ang notification bell. Maraming salamat po, malaking tulong na yan. Nag-E4, C6, ayan kung tawagin natin ay Caro-Kann defense ang ginamit at dito nag-D4, D5, kinain. Okay. Ito pong linya na to ay kung tawagin ay Panov attack variation ng puti. Matagal na pong hindi ginagawa ito sa mga 2700 level players, no? Pero wala, si Magnus binalik, oh.
Knight F6, Knight C3, Knight C6, Knight F3 at nag-A6, okay? Protection lang sa A6 mamaya kasi pag Bishop F4 may mga ganun eh. Kinain-kain at para wala ding Bishop B5, yun po ang idea ng A6. Nag-Bishop C4 naman, hindi uubra sa B5 pero C4 lumanding, nag-Bishop E6, wow, grabe. Ito yun. Ito na po yun mga kamatyas, ano? Dito nag-exhibition si Magnus. Napanood dito, lumabas ito sa video feed ko eh. Mismong kuha doon sa venue, ano? Nag-Knight G5 si Lazabic, threatening the Bishop. Pero dito parang napaka easy lang ni Magnus na kinainan siya ng knight. Unang-una threat ang queen niya. Tapos hanging ang bishop sa c4. Pero ang ginawa po, ito lang. Boom! Bishop takes e6. Dito po kasi sa sitwasyon na to, parang tabla na lang kailangan ni Magnus pala. Tabla na lang po no, ang kailangan niya. Si Lazabic kailangan manalo. Yun ang condition kaya talagang kailangan niyang mapuwersa. Kinain ng queen, ayun kain, check. King D7, check. Ayan kung magpapabalik-balik dito, okay lang kay Magnus na tabla-tabla na. Talo na sa match sa final championship. Kaya iniban nila Zabic. Obligado siyang mag-iba. Nag-Bishop F4, check muna. Grabe, templado. Queen sacrifice, Nag-Queen sacrifice. Pero ang tanong, ano ang gagawin dito? No? Paano i-drive yung queen? Walang perfect square para maging aktibo. Nag-King A7, obligadong tumakbo. And para makalabas na rin yung queen to deliver check. Pero D5 lang. Relax na relax si Magnus. Atake sa knight. Chumek. Bishop D2. Knight B4. Ayan. Yun nga lang, kinaslingan lang. Aray ko. Di makagalaw ang knight. Di pa makakain, no? Nakapin. Ang lakas ng pagkakapin. At dito po nag G6 lang para yung bishop ay ilalabas going to G7. At dito, in A3 lang. Patay. Bitin na naman yung isang pyesa. Oo nga, no? Teka lang muna mga kamatyas, bakit binigay? Isang malaking tanong. Pasensya na po mga kamatyas kung pinapabalik-balik ko. Gusto ko lang maliwanagan. Halimbawa kung umiwas, kasi bakit binigay yung knight? Halimbawa Queen B5, mag-B-bishop to E3, check. Anong meron? Pagpalagay na, mag-B6. And then knight F7. Yun tore. Kapag nag-rook G8, rook C1. Threatening check doon. Naku po. Pag nag-rook B8 para pag chumik may pangharang, grabe, bugbogatious na pala to. May knight E5, threat na naman yung tore. Ang dami. Gets ko na. Ang daming paparating. Sobra. Overloaded ang mga pyesa. Samantalang tulog lahat. Ang mga pyesa nasa baba lahat. Tulog lahat. So nag-G6 na lang. Ang plano dito ni Lazabic is ma-develop man lang yung bishop na ipet. Pero pag A3, ayun, bumigay na naman ng isang pyesa. Okay, bishop sa bishop. Dalawang tore, tapos lumalabas bishop versus knight. Okay, kung maa-activate ang dalawang tore. Kaso ang problema, pit-pit ang dalawang tore. At kinain lang yung pawn sa E7 para may strong D6, D7. Grabe, no? Grabing partida ginawa ni Magnus dito, no? Equal naman evaluation bar. Di naman totally winning. Equal lang naman. Pero napakahirap i-drive nito mga kamatya sa actual. Ang hirap nito. H6, knight F7, pumunta doon. Kinain na po yung bishop, wala na. Naguluhan na talaga sila Sabik. Wala na rin siyang magawa. Di ba ka-rook C8, di ba ka-rook D8. Nababantayan ang activity na po pwedeng gawin ng tore. Panghirap ng buhay dito. Kinain na lang para mabawas-bawasan, kain-kain, and Queen F5, no, to attack the pawn E6. Sa palagay ni Lazabic ay yan po ang makaka-solve ng problema, pero wala talaga, grabe ka accurate talaga si Magnus. B4, pinapakain lang ang pawn E6, nag-rook C8 para siguro pag nag-check kakainin na naman, sa inis talaga, no? Pero alamin muna natin, what if queen takes pawn? Ano bang gagawin? Ano mangyayari? May bishop C5 check. At halimbawa, iharang o harangan, may rook D6. Ayun. May rook D6. Halimbawa, kainin yung knight and then rook takes B6. Grabe talaga, no? Yung king sa A7, kulong na kulong, aalisin na lang ang tore somewhere, magkakaroon ng very strong discovered check. Halimbawa, rook F6 check. Kain ng queen. Saan pupunta yung queen para makapagtago? Naku, wala rin pala. Ang inisip ko, lagay na lang doon para tago-tago, no? Hindi maabot. Kaso, iiso doon lang ng rook, matchas.
Matches pala. Grabe. Grabe talaga ang chess ni Magnus ano, napakalupit. Oh, balik tayo kaya pala nag-rook C8 si Lazabic para 'pag tsumek kakainin. Kaso nag-rook E1 intending to push E7. Pero timing lang 'no, kasi 'pag nag E7 kakainin lang yung knight eh. Nag-bishop C3, talagang nanggugulo na si Lazabic, ginagawa na lahat ng mga gulo-gulo, pero tsumek na po. At kinain na ng tore as expected. Yan naman talaga, pero grabing partida. Hanip talaga realization na natatanaw ni Magnus. Ano kinain-kain? At dito po, simple lang, sumuko na. Suko na sila Sabik. Bakit? E7 is coming unstoppable. Oh, wala eh. Kung matetret sana tong tore, wala eh. Walang pantret eh. Kasi paano gagawin? E7 na nga ang sunod. Paano pa mabablock? Anong paraan? Wala eh. May pawn sa C5. Eskwalado, no? Kung makaka-queen B5 ganun, pero wala rin. May knight din eh. May knight din eh. Kung iniisip ko kung wala tong pawn, imagine, queen B5, E7, harang doon may knight D6 eh. Oh, meron pa rin eh. Oh, unstoppable E7 kaya po nag-resign na makaka-reign na din talaga si Magnus. Deserve na deserve ni Magnus ang grabe. Tingnan niyo po yung mga pinagdaanan na pakita ko po sa inyo yung bracket. Ayan oh, ng quarterfinals quarterfinals pa lang. Ayan oh, Magnus ni Halsarin. Oh, tingnan niyo po yung mga pinagdaanan sa bracket oh. Di nanalo si Magnus. Nanalo si Alireza kay Hans Niemann, laglag si Niemann. Naglaban Magnus Alireza. Tapos tumawid naman sa kabila, Nakamura and Dennis Lasabic sa semifinals. O kaya, grabe ka powerful. Deserve na deserve talaga, no? Yung pagkapanalo dito ni Magnus at para sa kanya talaga ang 150,000 US dollars. Magkano po yon mga kamatya sa peso? Mahigit 5 milyong piso. Naku po, kulang-kulang 10 milyong piso yata ang napag-championan dito sa Esports World Cup 2026. Ang champion walang iba kung hindi si Magnus Carlsen. Grabe talaga. Siya talaga, no? Bumalik ang bangis niya ngayon. Nitong Hong Kong, nakaraan, wala eh. Pinagtatalo lang siya ni Eric Gaisi. Pero dito, wala. Laglag, pati si Eric Gaisi, lumaglag. Ayun. So, ano pong masasabi niyo po sa tournament na ito, mga kamatyas? Lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat po and don't forget to subscribe this channel. At rest day po kahapon ng Cinque Field Cup nila Wesley So at mamaya magre-resume sila ulit kaya mag-aabang po tayo para pasadahan natin at kapulutan natin ng aral. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.